7'2" o 7 feet and 2 inches ang height ni Galen. Walang dudang siya na ang tallest man sa General Santos City. Pero sa kabila ng kanyang tangkad, meron pa rin daw siyang hindi maabot-abot. Kapag tinanong ang ilang mga kababaihan kung ano ang tipo nilang lalaki, para po sa akin, gusto ko yung matangkad. Yung matangkad po. Commonly sa mga couples po, lalaki po talaga yung mas matangkad. pues may irereto kaming binata rito sa General Santos City. Masipag, mapagmahal sa pamilya at higit sa lahat, matangkad. Nagugulat kami kay matangkad siya masyado. Siguro dahil ka na siya magdulag basketball. Siya ang 28 anyos na si Galen na ang height nasa 7 feet and 2 inches lang naman. Pero kahit pa ang ideal man ng maraming mga babae matatangkad, bakit si Galen madalas daw nababasted? She tell me na parang takot ba? Yun naman usually yung sinasabi. Magkaka-love life pa ba ang tallest man ng Gensan? Si Galen talaga naman daw mataas ang tingin sa kanya. Pag nakaupo lang ako, parang okay lang. Once na tumayo na ako, doon na mafe-feel ko na lulaki ko pa talaga kasi nakaganon na sila lahat eh. May kausap ako, gumaganon ako. Hindi ko nakaganon ako, hindi ko naman maririnig eh. To the moon. Empleyado siya sa isang tuna factory kung saan literal na mataas din ang kanyang pwesto. Nagulat kami, merong isang tao na malakapre ang height. Hindi namin alam kung paano mag-i-instruct sa isang tao na ganun katangkad. Titingala ba kami araw-araw? How's your height? Kamusta dyan sa taas? Naabot mo ba yung clouds? Kung biro-biroan lang, makikisabay din naman ako. Dahil malatore, si Galen madalas nakayuko. Binabantayan ko palagi yung bubong. Tama talaga sa mata ko. Gumaganon lang ako. Parang kwan ba? Turtle ba? Gumaganon lang ako. Ako na mismo yung nag-a-adjust. Pupunta ka ng downtown, hindi mo magawa-gawa. Kasi nga, lahat ng tao all eyes on you eh. Head turner daw ba? 7'2". Hirap din siyang sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Kadalasan, ayaw talaga pasakay. Mas better sa kanila nga, puno talaga. Ako, 2 sakop ko. Kung sa harap ako, ang bakante dito, wala na. Nagtatawanan. Uso kasi yun sa Pinoy eh. Pakulaw. Oy, si Capre, oy. Hindi lang height ni Galen ang gahigante, pati na rin ang kanyang mga kamay at paa. Kaya hirap siyang makahanap ng isusuot. Ang kanyang damit at pants, kalimitang nasa 5XL ang size. 10 pares na ako ng damit kasi ang hirap maghanap ng 5XL na damit eh. Ang sapatos naman, size 22. Mahirap maghanap, walang available ba? Pag sinuot ko siya, napakasikip. Pag ganun yung paa ko, sakit nun. So, ang ginawa ko, pinunit ko yung dulo, nilabas ko yung paa ko. I-timing yung shoes, sitin dun yung medyas ko. So, bumagay lang. Sa kanilang magkapatid, siya lang ang ganyan. Lola, putulin ko kaya itong paa ko. Uy! Sabi ko sa kanya, huwag naman. Nasa lahi raw talaga nila ang pagiging matangkad. Katunayan ang kanyang lolo sa tuhod, nasa 7 feet din ang taas. Gamay pa siya, kasi normal man yun siya. Nagulat na lang kami nung lumaki ng... Elementary pa lang si Galen. Ang kanyang height, sumampa na ng 5 feet 9 inches. Nung nag-high school, umabot siya ng 6 feet 6 inches. Hanggang nung tumuntong siya ng kolehiyo na naging 7-footer na siya. Kaya naman, pinag-aagawan sa mga paliga. Last time nung nagdayo kami sa remote area, dito lang sa Gensan. Pagbaba namin sa motor, yung mga kalaban ko, namuti yung labi. Dali ka, laro na tayo. Kinabahan na-intimidate ba? Taong 2012 nung pinatignan siya sa doktor sa Maynila at doon na lamang meron siyang gigantism. Isang pituitary tumor na gumagawa ng maraming growth hormone. Pwedeng sobrang tumangkad, pwede rin siya magkaroon ng mga sintomas katulad ng paglaki ng paa, ng kamay, or parang nagiging prominent yung mga noo niya or even yung panga. Mas tumataas yung chance magkaroon ng sakit sa puso, diabetes, arthritis, or mga cancer. Kaya dapat gamutin iyan. Ang ginawa sa akin nun is
is pituitary gland mass extraction. Binulikat yung labi ko, papunta dito sa mata. Ngala-ngala ko, binutas yun. Kinuha yung tumor doon. Tapos kinuhaan ako ng taba dito sa tiyan para isampak doon sa loob. 5 years yung recovery ko eh. Yung operation na yun, first time nangyari sa Philippines yun. Nung natapos ang operasyon, bumagal nga ang kanyang pagtangkad. Napirme sa 7 feet 2 inches. Yun nga lang, hirap pa rin siyang makahanap ng damit at sapatos. Na magkasya. Ang hirap. Mahirap maghanap. Suotin ko agad to. Salamat po. Salamat. Kaya, neregaluhan siya ng aming programa ng pinasadya o customized na shirt at pants na swak sa kanyang size. Bago ko na-experience magpantalon. Namiss ko yung feeling na mabigat dalhin ba. Ang kulang na lang daw ni Galen ngayon, love life! May na-approach ako eh. Kaso wala. Di nag-work eh. Sa totoo lang daw kasi, madalas siyang nababasted. Parang takot ba? Siguro yung appearance. Yun naman usually yung sinasabi. Ayos lang naman. Focus lang muna ako sa development sa sarili ko ba. Pero, the who itong napicturan na kasama ni Galen na nililink sa kanya na jowa raw niya? Sino yung G? Sino yung ganti mong boyfriend? Ayan na, Ma'am G. Kasi perfect yan. Ang babae sa litrato, si Jezebel. That was September 8 last week niya. Humanga ako sa height niya. Ang ganda kasi ng height niya. At least 5'7" yung height. Yun ang gusto ko. Saka mahilig ako sa chinito talaga. Talagang fanatic ako ng basketball. Kaya naman lagi raw silang tinutukso. Dapat iyan na lang kasi bagay kayo. Ang tangkad kasi tapos ang liit mo. Yung ganun. Nito lang Biyernes, habang nagbabasketball si Galen, si Jezebel nanood ng game para i-cheer ang binata. Galen! Okay naman. Tuloy lagi. Bigla sa clip. Yeah. Okay na tayo. Ito, nakuha na ta. Expose na ta. Pero ano ba talaga ang real score, mga ate at kuya? For the record, friends lang kami, we're not jowa. Parang pan ko, ate ko lang ba? Ang tall order mula mismo kay Galen. Maliit man o matangkad, walang problema yun eh. Basta gusto mo, gawin mo. Follow your heart lang. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.